tsaka tutulungan kayo na magsampa tayo ng kaso laban dito sa kay Lorna Cruzat. Kasi pwede unang-una ipaalam muna natin doon sa reporter niya para kung saan man siya nagtatrabaho ngayon. Gusto ko po siya ma-deport at harapin yung lahat ng kaya nga, pero bago mangyari yan, kailangan tayong sumunod sa proseso. Paulit-ulit natin sasabihin, ha? Pagka malaking pera ang hinihingi sa inyo, tagilid tayo dyan. Dahil hindi ganyan ang sistema. Maliwanag na maliwanag yung pag-explain sa atin ni Yusek Bernard kung paano ang sistema. Huwag na huwag tayong naniniwala. involved po dyan eh. Kaya po kami nagtuwa. Pero sandali lang, kasi yung anak niya, una-una 19 years old. Sa palagay nyo, isang 19, 20 years old ay may kakayahan. Hindi ko minamaliit ha. Pero napakalaking proseso at operations ng pag-recruit at pagpapalabas ng mga trabahante papunta sa ibang bansa. Sabi ko lang na matagal na daw po niyang kilala yung IO na yun. Kababayan pa daw po niya. Kung totoong tao man yung immigration na yun, malamang tanggal na yun. Kaya nga po gusto namin sa mangarap eh. May binigay bang pangalan ng immigration officer? Ayun nga po, si George po na iisa lang po. Yun, wala hindi totoong tao yun eh. Ano na rin po siya dito sa... Tanong ka pa isa, meron ba kayong kilala na talagang napaalis nila? Wala po. Hindi natin sinisisi ang ating mga nabiktima ng buong buo. Pero malaking responsibilidad natin, bawat isa. Ang alamin din kung ano ang proseso. At higit sa lahat, no shortcuts. Lalo na pagdating sa ganito. Dahil unang-una, paano kung sumablay doon? Tapos ang mga papeles na pala lapitan mo? Unang-una po ma'am, sinasabi, yung binibigay nila sa aming kunwaring yung itong contract, pinapatawagan nila sa amin mismo yung company. Hindi, sila rin yan. Hindi namin naman po naisip na gano'n. Sila rin yan. May gano'n. Ito yun tawagan mo ito ha. Basta tawagan mo siya rin. Hello? Ano nga ito? Alis mo kayo agad. Sila rin yan. So unahan muna kami ng dasal, prayer meeting, taka Bible. So sino pong hindi po maniniwala dun? Kasi unahan kami ng mga Ano lang yan ma'am. Kaya po, pasensya na po, no? Kaya nagagalit din po si Senator Raffy kasi dapat po aware po talaga tayo sa proseso at hindi po nagkukulang yung programa na Wanted sa radyo na magbigay din ng dahana. Every week po kami halos nagsasama. Tama po ba mga sir? Diba? Every week po nagsasama si Senator Raffy ng mga itong kaso. Alam ko naman, nanonood kayo ng Wanted sa radyo, tama po. Dapat alam niyo po yung process at maging maingat po tayo. At sa kapakanan niyo din naman po ito. Kaya po tayo nag-standby din po ng Human Trafficking Division po ng NBI. Kasi sa inaano naman natin dito sa NBI. Yes. Palagay ko siya rin kasi pag nanonood sila ng Wanted sa radyo, yung tungkol lang sa mga pag-ibig, yung tinitignan nila eh. Pero sasamahan naman po namin kayo. Kung kayo mag-alala, sasamahan po namin kayo sa opisina po sa tanggapan po ni Yusek Bernard Olalia ng Licensing and Division Services po ng DMW. And i-assist din po namin kayo kay Attorney Sally Laguardia ng Chief po ng ating Human Trafficking Division ng NBI. Pero meron po ba kayong panawagan kay Ma'am Lorna? Sige po, sinanunod po siya. Meron po ma'am. Nakalunod po siya. Ma'am Lorna, siguro bakit mo kami sa kalagayan mo ngayon. Napakahirap po ng ginawa nyo. Hindi lang po isang tao ang pinarwisyon nyo. Kaya dapat po, panagutan mo ka sa amin itong ginawa nyo to. Hindi nyo po alam, may nagbenta ng tricycle, may nagbenta ng bahay, may nagsanla, may nangutang ng mga 5-6. May nagasan ng trabaho, may galing ibang bansa na may trabaho stable. Pinauwi nyo nang dahil sa pinangako nyo opportunity sa kanila. Noon, nag-uwilit ka sa akin kasi sabi mo, ang dami kong kuga, ang dami kong tanong. Ang huli, pinangakuan mo ko ng pag hindi ka napalis ng maayos, ibabalik ko ang pera mo. Tapos pagka nag-back out kami, sabihin mo, blacklisted kami for life sa immigration. Ang baban for 5 years, mga lalabas ng bansa. Kay ma'am ko
po may pasa, ma'am, tsaka kay Lorna. Doon kay Ma'am Connie naman po. Huwag niyang kasi siya una-una ang nag-ano sa amin sa matatapos ng salita, ginagamit niya pa yung Bible para lang mabigay kami ng pera. At lalo na dyan kay Lorna, naubod na ang yabang. Kapag may sumagot sa kanya, lagi niya sinasabi na ipapatira niya o papa-deployed niya ano niya dyan sa immigration na yan. Ngayon, gusto ko siyang humarap sa amin. Hindi yung puro yabang. Kasi ang hindi lang ang dito yung buhay namin sira na lahat kasi nag-resign na kami at wala na kami babalikan trabaho. Sana, kung may puso pa kayo, sana tumigil na kayo. Ulitin po natin, kanino pinapadala ang pera? Kaninong pangalan? Kaya nga, pangalan ba? Maria Pamplona. Maria Micaela Pamplona. Opo. Kasi kailangan mo na may kaso. Ha? Sindikato mo, may kaso muna. Tama si Odette, sindikato ito. Ang malalim ito. Hindi natin isinasantabi yung posibilidad na may mas malaki pang organisasyon na ginagawa ito. I mean na, sila? Kumbaga, baka mamaya 65 kayo, tapos pagdating ng panahon, 6.5 na lang. Kaya naman siguro po mga hindi napapalit dahil ang iba nga po ay galing ng probinsya na walang po ng mga panggastos, walang mga matitirahan. So, ganun Kasi po ang inubos ng sa bawat isa. sa scam. Yun. Yung iba na Pagka ganun, pwede naman pwede mag-special power of attorney. Okay? Sa isa, dalawa, o tatlo, kahit lima. Pero yun ang talagang lalaban. Okay? Sige po. Kasabi mo lang kayo nilagay sa kabilang studio. Salamat po mga mga sulat na hapon po. At maraming salamat kay Yusek Bernard Alayo na walang sawa na sumasagot sa atin lalo na sa mga ganitong uri ng pagsascam. Yusek, maraming salamat po. And sa Chief ng Human Trafficking Division ng NBI, Attorney Sally Laguardia, dadagdagan ko po ang salamat po ninyo. Happy po tayo. Thank you, Ann. Thank you, ma'am. Ito mga kapatid, dahil sa of course, hindi din po yan. Kaya po hindi po yung sa human trafficking. Hindi mo magulang yan. Okay? Salamat po noon. Yun nga, sabi nga rin niya, nagpasal daw ako doon. Sabi niya, Sa Rangers, Community ng Family Rubbing Alcohol, hindi ng pang-pamilya, pang-sports pa, and pagoda, our first shower, the first ng bayan. Mga kapatid, dyan naman po kayo at magbabalik po ang ating programa patuloy kasama ng Inklusibong mga balitang buwis ayaw mo ba sabay ang pera mo? Kaya oo. dito sa RPTV sa Kilos. Hindi kami ng gamit ng mga apinan. Tapos nakita niya e-bike, kanina yan, nagtanong. Sabi ko, natasama yan. Malugang ko, siya bumili niyan, kaya bumili lang. Magkano bili? Nagtanong sa akin, magkano raw yung apat na sabi ko, nasa 90 yun. Ha? Mahal. Kaya gusto na bumili lang yung kuryente. Actually, personal, no? Dahil, makwento natin. Tay, ano nangyari? Paano nangyari na nagkaroon ng ganitong pananakit sa'yo? Ganito po yun eh. Madaling araw po. 100,000 niya, 90,000 yung apat ng gulong. Di 10,000 na rin ba't kailangan sa 100,000 niya? Bumili niya ng apat ng gulong. Pagmili ng sigarilyo. Oo, magaga. Umupo muna po. Pagindahan na ito. Okay. Mahal pala, sabi niya. Oo, mahal niya. Tinanong po ako. Baka mas mahal din yung brake sa bago. Yung bordado. Ang pangalan mo yung Agis. Ayos, palayo po. So ikaw talaga si June Bordado. Ako. Bakit ka tinawag na June Bordado? Yan lang ang tawag nila sa akin. Kasi bordado ka. No? Yan ang ibig sabihin na bordado. Pati nga. Ang ibig sabihin na ano? Dami. Borda. Parang nakaborda ka talaga. Okay, tapos ano ka? Tapos, ako po si Romero. Ako po si Jim. Dapat yan. Tinanong ko rin po yung tatlong nanakit po sa Ha? may terminal.
may tatlong, Ang andad yan lang yung Isa anak-anakan po, niya. isa lang po yung lalaki. sa lalaki. Oh. Apat na Pagkagaling niya babae rin po. ng Okay, pinaro siya ng kabiti. Pipilitan sa akin, ang tatlong lalaki, ano po po? Gamit sa eskwela. Ito hindi po po. Isa lang ang lalaki mo. Sis, meron wala? Wala. Okay. At tapos, Yan po. Siguro, nagalit sa akin. Bigla po akong dinimpok. sinuntok mo po ako. Sinuntok. Sinakita ito ba sa tindahan? May mga nakikita. May CCTV po. Okay. Tapos, Kuna po niya, nakabuhat at kaapon. And kinuli ka ba? hindi naman po, nakaupo lang po. Okay. Hindi ka lumaban. Hindi po. Okay. Sino na ang nag-rescue sa'yo? Sino ang tumulong sa'yo? Wala po. Paano kang nakatayo? Dinala po ako nila sa Inmax, sinakay po ako. Sinakay ka sa motor? Opo. Dahil saan ka dinala? Papunta po ng Barugo. Anong meron dun sa Barugo? Barugo Leyte. Disband na po yun. Ang sabi ng driver ng Inmax, Hmm. hindi na to, Karigara. Hmm. Karigara. Barugo na to sir, balik tayo. Barugo. Sabi naman ni Gayas, salvage na natin to rito. Ako. Oh. Nakatutok sa akin pang barilan ito. Okay. Tapos, Yun po, imbak na yung driver ang bumalik. binalik ka. Yun po. Saan ka binaba? Doon na po sa police station. Sa police station. O, sa police station, anong ginawa sa'yo? Pinasuhan ka. Hindi po, binugbog ako rin. Jesus Maria, sa pinatay mo yung ilaw. Pinatay mo na ilaw, dinala ko po. Kilala mo ba? Oh. Ngayon, ang isa po, Gayas, tapos Alcover. Alcover. Po. Okay. Makakausap natin ngayon ang provincial director mismo. Provincial director mismo. Hindi yung chief of police ng Carigara. Bakit ayaw mag-audit ng chief of police ng Carigara? Para makakausap natin yung provincial director ng Leyte. Si Colonel Celerino Sacro Jr. para matugunan at mabigyan naman ng pansin ang nangyari sa'yo. Colonel Celerino Sacro Jr. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Yes, sir. Parang kailangan po natin uminom ng losartan tayong dalawa dahil init ang ulo ninyo sa balita na ang isa at tatlo sa inyo pong mga PNP personnel dyan sa Carigara ay may ginawang labag, sabihin natin, labag sa kabutiang asal dito sa isang nagngangalang Romeo Albis o alias John Bordado. Okay? Sir, umabot na po ba sa inyo ang kaso na ito ni Sir Romeo Albis? Yes ma'am, ngayon ko lang din nalaman ma'am nung nag-advance ko yung secretary natin dyan. At coordinate ko na rin ma'am, na-coordinate ko na rin sa provincial internal association natin ma'am. At nalaman natin ma'am na yung kaso po ng administrative ko ma'am. Pagkalang nila yung anak-anakan niya. Police na ito ma'am ay may turwad na po ma'am sa Riyadh ma'am for research Okay. evaluation ma'am. Okay, so may IAS po ito. Ang tawag po, ang ibig sabihin po ng internal affairs po ng service. Ipinapaliwanag ko dito kay Sir Romeo. So may kaso silang administratibo. Nasuspend na po ba ito sila? Ngayon ma'am, kaya nga ma'am, pina-orderan ko ma'am. Kasi pag-iwan pala. Gawin kayong admin natin Dalawa. Kaso, thesis ma'am. oo. Kaya ma'am, inorderan ko yung admin natin ma'am na ipalipat mo naman dito sa admin holding center ng Okay. provincial ma'am para mag-monitor natin. Okay. Bibigyan naman po natin ma'am Okay. na para mai-alis po ang takot ng ating Tingnan nila. hindi na naman nakapagpapapa. Oo. Tinakpan ko nila yung biktima na wala naman itong nilabas na batas. At in-encourage natin yung biktima na kasuhan natin ng kriminal para itong mga abusadong polis ay Ayan. para na madala at wala naman sila na mga abusadong polis man sa ng operasyon po natin. Kasi nakakasira yan ng imahe ng
ating kapulisan. Konti lang, ganyan. Pero yan kasi ang nagbibigay ng hindi magandang imahe talaga sa ating kapulisan. Galing na yun mismo kay Colonel Celerino Sacro. Colonel, ano po ang kailangan para